First na po muna doon sa 2 consecutive days nga po na nasuspend itong trial. Malaki po ba yung effect nito doon in terms of delay po ng impeachment trial considering din po na dapat ipagpapatuloy po ng prosecution yung direct examination kay Gina Acosta? Who are you asking? Any po or both if possible po. Si Kong Ace muna. Okay. Well, siyempre, naka-schedule naman po itong trial na gagawin na hanggat matapos itong 4 na articles of impeachment. So itong mga delays that are happening, hindi naman natin sinasadya ito, pero nakaka-delay po ito ng ating proseso sa paglilitis at nakaka-delay sa pagpapalabas ng katotohanan. So hopefully, bumilis-bilis tayo because sabi nga, no, justice delayed is justice denied. Tama si Kong Ace, no? Apart from the delays, kasi 4 na articles yan, ano, na-simplify namin yung article on grave threats, naging 3 witnesses, no? Itong confidential funds, article on confidential funds, nakalinya na ang mga witnesses natin. Most of them are hostile and some of them are government agencies, no? So maapektuhan yung mga subpoena namin witnesses from government agencies. Nandiyan ang Philippine Statistics Authority, no? Para i-validate yung mga nakalagay sa acknowledgement receipts. Gobyerno yan, ano? Nandiyan ang possibly a handwriting expert from a government agencies, no? At hindi naman natin kontrolado talaga because of the weather na nagsususpend ng mga government offices, no? So ang problema dito is talagang maapektuhan ang schedule. And confident po ang prosecution na talagang dapat ipakita lahat ng mga dokumentong to. Hindi pwedeng i-shortcut kasi ang audience na hindi lang ang Senado, hindi lang ang Senate judges, ang audience na funds, yung mga land bank checks, no? Tapos ngayon, yung mga sinong kumuha ng check na yon. Ang susunod dyan is saan pumunta. Ang susunod dyan anong accountability ng mga public officers, ang VP, ang Special Disbursement Officer, ang security personnel, no? Yun ang buong storya. Hindi po pwedeng i-shortcut ang buong storya, kundi kasi malilito na ang public, no? The other thing is boredom kasi kung ganyan ka, di ba Kong Ace, baka mawalan na kasi nadaganan na tayo ng bagyo, Yeah. naulanan na tayo, we're surrounded by floods, nawawalan na ng priority sa taong bayan itong pinag-uusapan natin ng impeachment. Kanya dumadami ang conversation tungkol sa plunder, flood control, bumabalik tayo sa kwento na yan, ano. So the challenge really for the spokesperson, the prosecution, is to bring it back to accountability of public funds tsaka yung public trust na subject matter ng impeachment. Lumalayo tayo sa storya na yan dahil sa nangyayari ngayon sa atin lahat, no? And for my follow-up po, siguro, kasi since yung prosecution po, if hindi ako nagkakamali, 31 days for the Article 1, and noong nakaraang ambush interview din po with Kong Jervil, ang sinabi niya po, i-re-evaluate nga if magagamit or may-utilize po itong 31 days. Sa ngayon po ba, inline din po dahil nagkaroon nga ng suspension, may-utilize po ba ng prosecution itong 31 days or hindi naman po? Kong Ace, if I can answer this. Yes, please, Tito Lorne. Sa palagay ko, itong 31 days naman, hindi naman kailangan lahat, no? Kasi nagpapasalamat tayo na dahil sa in-approve ng Senate Impeachment Court at ng presiding officers, si Senator Cheese, no? Ng judicial notice, nagkaroon ng judicial notice ng lahat ng mga transcripts, lahat ng mga proceedings sa House Committee on Good Governance and Public Accountability, no? Kanya nakita natin yung testimony ng ating
kasama sa House, hindi na kinailangan ni Kong Gordon, no? So, mapapadali ang presentation of evidence because of this judicial notice. Ang ibig sabihin ng judicial notice, hindi na kailangan pakita yung mga transcripts sa House, hindi na kailangan i-produce yung mga documents, no? At maraming admissions doon. So, yung mga gusto namin dyan, hindi na kailangan. Nalaman nyo in the next few days na mababawasan ang witnesses natin dahil sa judicial notice na yan. At dahil sa testimony ng mga witnesses, lalong-lalo na si Acosta, maraming napatunayan ang prosecution sa kanya. Kanina po nabanggit ni Attorney Kapunan na mababawasan ng witnesses dahil sa judicial notice at testimony ni Acosta. So far po for alleged misuse of confidential funds, base sa pre-trial brief, nasa higit 27 yung nakalista pong witnesses para dito. Ilan po yung nakikita natin na mababawas mula rito? At kasama po ba rito, for example, if you can name some po na sa tingin po ninyo ay pwede nang mag-drop? Ang request for subpoena, ang susunod na minention sa subpoena is si Fajarda at saka si Ortonio. No? So yun, sigurado yun. We will have to discuss the prosecution and the House leadership. We'll have to discuss the remaining witnesses. No? Kasi sa palagay namin, apart from these two, meron pang mga necessary witnesses, kagaya ng pag-identify. Sino ba? Totoong tao ba yung mga nasa acknowledgement receipts? No? Malaman nyo na nag-present kami ng 4,492 documents. No? At karamihan doon, acknowledgement receipts. So kailangan natin ng Philippine Statistics Authority, necessary yon. Kailangan rin ng handwriting expert, necessary yun. Ano? Yung testimony ng sinabing nag-conduct ng seminar sa armed forces, kailangan natin ng witnesses yun. Siguro, not to preempt, mababawasan ng testimonial witnesses, testimony or witnesses. Pero meron kaming mga necessary witnesses na hindi pwedeng tanggalin. Pero hindi naman 27 witnesses. No? Siguro mga 26 lang. Ay, joking. Mababawasan pa ng mga tampo siguro. Hindi 27, mga 26. Ay, hindi. Ma'am, sorry. So, just to clarify, or if kasama po ba dito sa mga necessary witnesses sina Attorney Zulaika Lopez, Attorney Reynold Monsayak, at Attorney Michael Cova, yun po yung mga nakalistang pangalan dito sa pre-trial brief. Pinag-aaralan pa natin yan. Because as I said, marami ng evidence on file, no? Galing sa committee nila ng House, no? Nandun si Kong Ace, no? And he will attest to the fact na dahil marami ng stipulations, ang defense, baka mutual academic na or unnecessary na yung mga witnesses na sinabi mo. But that is under consideration.